Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri ay tanging inaalay natin sa nag-iisang tunay na tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasaksi tayo na walang ibang Panginoon na karapat-dapat pag-ukulan ng lahat ng uri ng pagsamba maliban sa Kanya lamang, at tayo ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ng Allah na ipinadala sa sangkatauhan upang maging huwaran nila, gabay nila sa pagtahak nila tungo sa kanilang tunay na tagapaglikha. Mapasa Kanya ang pagpapala ng Allah, ang kapayapaan, 10 ng Kanyang mga pamilya, mga kasamahan, tagasunod hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, malaking pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan binigyan niya tayo ng pagkakataon, binigyan niya tayo ng pag-asa na kung saan may tayo natin ang ating obligasyon sa Kanya. At ang isa sa mga ito ay obligasyon ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi kaila sa atin na ang buwan ng Ramadan ay napakadakilang buwan na kung saan ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna sa atin magpasa hanggang ngayon. Sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuloy na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ay naglalaman ng mga dakilang aral, ng mga kabutihan, mga biyaya na ang Allah lamang ang higit na nakakaalam sa mga ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran sa Surah Al-Baqarah, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah, Al-Aya 183. Sa aya na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na pag-alaman natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-obliga ng pag-aayuno sa mga naunang nasyon sa atin, sapagkat ito ay naglalaman ng napakaraming kabutihan ng biyaya na kung saan ang Allah higit na nakakaalam sa mga ito kung gaano karami ang biyaya na napapaloob sa pag-aayuno. At ito ay isa rin sa haligi ng Islam ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhuma, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa sawmi Ramadan. Ang Islam ay itinayo sa 5 haligi. Unang-una, ang pagsasaksi na walang ibang Panginoon kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Walang karapat dapat sambahin maliban sa Kanya lamang. Gayon din ang pagtatayo ng sala, ang pagbibigay ng obligadong kawanggawa o tinatawag na zakah, at ang paglalakbay tungo sa Makkah upang magsagawa ng pilgrimahe, at ang panghuli ay ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So ito ay isang obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala na kinakailangan nating isagawa, kinakailangan nating isabuhay sa bawat isa sa atin, babae man o lalaki, na napag-atasan na itayo ito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilan sa mga kabutihan na napapaloob sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Unang-una, ang pag-aayuno, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay pananggalang ng alipin. Ito ay pananggalang ng alipin sa mga kasalanan. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu an,
na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "As-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sa'imun marratain." Rawahul Bukhari. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an, as-siyamu junnah. Ang ibig sabihin, ang pag-aayuno ay pananggalang. Pananggalang ng alipin na kung saan nailalayo niya ang kanyang sarili sa mga ipinagbabawal. As-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sa'imun marratain. Rawahul Bukhari. As-siyamu junnah, ang ibig sabihin, ang pag-aayuno ay pananggalang. Pananggalang ng alipin na makagawa siya ng mga kasalanan, sapagkat sa buwan ng pag-aayuno, ang alipin na ilalayo niya ang kanyang sarili sa mga ipinagbabawal. Na kung kaya fala yarfuth wala yajhal, huwag siyang magsalita ng mga malalaswang mga salita. At lalo-lalo na ang gumawa ng mga malalaswang bagay. Wala yajhal, huwag siyang gumawa ng mga kasalanan. Wa in imru'un qatalahu, at kung siya o mayroong nakipaglaban sa kanya, o syatamahu, nang insulto sa kanya, sabihin niya sa taong ito na inni saimun, katotohanan ako ay nag-aayuno. Sapagkat kapag nasabi niya ang bagay na iyon, maaring ang taong mag-isip sa kanya ng masama ay mapigilan, at maaring ito ay dahilan na kung saan hindi niya may tutuloy ang kanyang masamang binabalak, sapagkat napag-alaman niya na ang taong kanyang kaharap ay taong sumasamba, nag-aayuno para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon kay Jabir radiyallahu an, na ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya rin ay nagsabi, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Ito ay inulat ni Ahmad, na ang ibig sabihin, ang pag-aayuno rin ay junnah, pananggalang, na kung saan ito ay pananggalang ng alipin mula sa naglalagablab na apoy. Sapagkat ang pag-aayuno ay dahilan na kung saan mailayo ang alipin mula sa naglalagablab na apoy. Sa isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit doon na sino man na mag-ayuno ng isang araw para lamang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ilalayo ng Allah ang kanyang mukha mula sa naglalagablab na apoy ng 70 taon ang layo. Allahu Akbar. So ito ay isa sa mga napakainam na biyaya ng pag-aayuno. Isa sa mga biyaya rin ng pag-aayuno, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na kung saan ang mga nag-aayuno sa kabilang buhay, sila ay papasukin sa pintuan na tinatawag na Ar-Rayyan. Ayon kay Sahal radiyallahu an, na ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay nagsabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, yadkhul minhu as-saimuna yawm al-qiyamah, la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, yuqalu ayna as-saimun, fayaqumuna la yadkhul minhu ahadun ghayruhum, fa idza dakhalu uglika falam yadkhul minhu ahad. Inulat ni Al-Bukhari wa Muslim. Nang ibig pakahulugan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na tunay na sa kabilang buhay, sa paraiso, mayroong tinatawag na pintuan ng kanyang pangalan ay Ar-Rayyan, na kung saan walang papasok sa pintuan na ito maliban lamang sa yaong mga nag-aayuno. Sila lamang ang papasukin sa pintuan na tinatawag na Ar-Rayyan, na kapag sila
ay papasok dito, sila ay o tatawag ang mananawagan na kung saan ay nasaan na ang mga nag-aayuno. Sila ay tatayo at sila ay papasok at walang makakapasok maliban sa kanila. Kapag ito o ang mga nag-ayuno ay pumasok na, wala nang makakapasok maliban sa kanila lamang. So isa ito sa napakainam na kabutihan na kung saan matatanggap ng mga taong ang kanilang kahiligan ay palagi na silang nag-aayuno. Ang ilan din sa kabutihan ng pag-aayuno na kung saan sa isang nag-aayuno ay meron siyang dalawang kasiyahan. Meron siyang dalawang kasiyahan. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu na kanyang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lis-sa'imi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbah fariha bi sawmih." Ito ay inulat ni Al-Bukhari at ni Muslim. Naibig pa kahulugan mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sa isang nag-aayuno ay meron siyang dalawang kasiyahan. Unang-unang kasiyahan na kanyang matatanggap na kapag siya ay nag-break o pinutol na niya ang kanyang pag-aayuno o nagtapos na ang kanyang pag-aayuno sa araw na yaon, siya ay matutuwa, siya ay masisiyahan sapagkat isa siya sa pinili ng Allah na kung saan naitayo niya ang ibada na yaon, ang pagsamba na yaon. Natapos niya sa araw na yaon ang pag-ayuno na para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din nasisiyahan siya sapagkat panahon na pagkatapos ng gutom at uhaw na kanyang dinaranas sa araw ng pag-ayuno, panahon na para ito ay maibsan, para ito ay maputol, para ito ay mawala. Dahil siya ay kakain na at iinom na at babalik na sa kanyang may bahay. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yun ang unang kasiyahan na matatanggap ng isang nag-ayuno. Dito pa lamang sa mundo, natatanggap na niya ang unang kasiyahan. At ang pangalawang kasiyahan na matatanggap ng alipin ay sa kabilang buhay na kung saan siya ay nangangailangan ng tulong, siya ay nangangailangan na kahit katiting na kabutihan. At ang pag-aayuno na ito, ang pag-aayuno niya, ang pagtitiis niya, ay isa sa malaking tulong sa kabilang buhay sapagkat ang pag-aayuno ay napakalaki ng biyaya na matatanggap ng alipin sa kabilang buhay. Ito ay isang malaking tulong na kung saan makakatulong sa kanya sa panahon ng kanyang pangangailangan. Sa harapan ng Allah, na kapag nakipagtagpo na siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, matutuwa siya at magagalak sa bunga ng kanyang pag-aayuno. Ilan sa kabutihan din ng pag-aayuno mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang pag-aayuno ay pagsamba na kung saan ang Allah lamang ang higit na nakakaalam kung gaano kalaki ang biyaya na kanyang ipinagkakaloob. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam yudha'af. Al-hasanatu ashru amthaliha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih." Ito ay inulat ni Muslim. Naibig pa kahulugan mga kapatid sa pananampalatayang Islam na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng gawain ng anak ni Adan ay pagkakalooban ng ibayo at maraming biyaya. Na kung saan ang isang kabutihan na gagawin ng alipin ay tutumbasan ng 10 kabutihan hanggang sa 700 kabutihan. Ito ay tutumbasan ng napakaraming kabutihan. Ang isang kabutihan ay tutumbasan ng 10 hanggang sa 700 kabutihan. Maliban lamang sa pag-aayuno. Hindi binanggit ng Allah na ang isang pag-aayuno, ito ang kanyang katumbas. Kundi sinabi niya na ang pag-aayuno ay sa akin. Ayon sa ilang mga ulama, nagsabi ito'y sa akin. Ito'y ginawa na ikhlas para lamang sa akin. Sapagkat ang pag-aayuno, talaga, dito nakikita
ang kadalisayan ng isang tao. Sapagkat sa ilang mga biyaya ay hayagang ginagawa ito. Samantalang pag-ayuno, ito ay lihim ng alipin sa kanyang tagapaglikha, na kung saan ang pag-aayuno ay lihim ng alipin sa pagitan niya at kanyang tagapaglikha. Nang dahil dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaloob sa kanya sa kabilang buhay ng biyaya na hindi niya binanggit kung gaano karami. Siya ang higit na nakakaalam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung kaya dapat lamang sa bawat isang mananampalataya na mag-unahan sa pagsasagawa ng tinatawag na pag-aayuno. Ilan sa kabutihan ng pag-aayuno, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Ito ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kanyang sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtuniba al-kaba'ir. Ito ay inulat ni Muslim. Nang ibig pakahulugan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang mga sala na ating sinasagawa, ang mga pagdarasal na ating sinasagawa, ang 5 beses na pagdarasal, sa mga pagitan nito ay kabayaran ng ating mga kasalanan na nagagawa. Gayon din, ang pagitan ng Jum'ah at susunod na Jum'ah ay kabayaran din ng ating mga kasalanan. At ang pagitan ng Ramadan at susunod na Ramadan ay kabayaran din ng ating mga kasalanan kapag ating iiwasan ang mga malaking ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pag-aayon ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isang napakalaking ibada, dakilang ibada na kung saan nagbabawas ng ating mga kasalanan o pumapawi ng ating mga kasalanan. Ang ilan din sa kabutihan ng pag-aayon ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang pag-aayuno ay mamamagitan, ang saum, ang pag-aayuno ay mamamagitan sa alipin kasama ng Quran sa kabilang buhay. Ayon kay Ibn Umar radhiyallahu anhuma, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Quran yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah, yaqulu as-siyam, ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wash-shahawat, fashaffi'ni fi. Wa yaqulu al-Quran, mana'tuhu an-nawma bil-layl, fashaffi'ni fi, fayashfa'an. Qala fayashfa'an. Ang ibig pakahulugan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang Quran o ang siyam o ang pag-aayuno at ang Quran ay mamamagitan sa alipin sa kabilang buhay. Sasabihin ng as-siyam o pag-aayuno, o aking Panginoon, tunay na pinagkaitan ko siya ng pagkain at ang pagnanasang sexual sa kanyang may bahay, na kung kaya hayaan mo akong mamamagitan sa kanya. Gayon din ang Quran magsasabi, aking Panginoon, pinagkaitan ko siya ng pagtulog sa gabi, nang dahil sa pagbabasa niya ng Quran, na kung kaya sasabihin sa kanila na sila ay bibigyan ng pahintulot na mamamagitan sa alipin na nag-aayuno. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pag-aayuno ay isang napakalaking ibada na kapag ginawa ng alipin, napakalaki ng bunga nito sa kanya dito pa lamang sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hinihikay ko ang unang-una ang aking sarili at kayo na bigyan natin ng malaking pagpapahalaga ang pag-aayuno, lalong-lalo na ang buwan ng Ramadan na dumating sa ating buhay. Huwag po natin sayangin ang mga sandaling ito. Maari na ito ang huling Ramadan na dumating sa atin. Hindi natin alam kung sa susunod na pagkakataon tayo ay pagkakalooban pa ng pagkakataon na mag-ayuno. Ang dakilang buwan ng Ramadan, panahon na kung saan ang mga syaitan ay nakatanikala
Sila ay hindi nakakagalaw na kung ano ang kanilang nais sa mga panahon na ito, sa buwan na ito. Pagkakataon na ng isang alipin na magparami ng kabutihan sapagkat wala na masyadong nakakasagabal sa kanyang pagsasagawa ng ibada para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkakataon na ito ng bawat isa sa atin nang mag-unahan sa kabutihan sapagkat ang tarangkahan o ang mga pintuan ng paraiso ay nakabukas para sa atin at ang mga tarangkahan o pintuan ng impyerno ay nakasara para sa atin. So, isang napakalaking pagkakataon na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinagkakalooban ng Allah ang sinumang nais niya sa kanyang mga alipin. Na kung kaya kapag inabutan ka ng Ramadan, ito ay napakalaking biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat mo lamang pasalamatan, na huwag mong palampasin na pagpasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng salita at gawa. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang bawat pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin ay ating pakikinabangan na magampanan natin sa kabutihan at pakikinabangan natin mula sa mundong ito hanggang sa kabilang buhay. Maraming salamat po. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.